Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin si Buying, wala, Yusek Claire Castro, shocking, yan mga karibin natin patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Dahil nga po sa balitang pagkakasibak ni Net25 reporter na si Miss Eden Santos, eto po binalasa or binira ni eto mga karibin natin. Binira po ni Atty. Rowena Guanzon ang Malacanang. Ito pong sabi niya, kay Eden pa lang nagmelt na kayo. Paano pa kung ako ang nagtanong? Oo nga no mga karibin natin. Kay Miss Eden pa lang surrender na. Surrender na po si Yusek Claire Castro. Pero teka lang mga kababayan. Itong si Yusek Claire Castro mga kababayan ay todo deny. Ito naman po ang balita, pakinggan po natin to mga kababayan. Ito po si Yusek Claire Castro, todo deny si Auntie Claire. Sorry, you're wrong. Fake news. Mariing itinanggi ni Yusek Claire Castro ang paratang na siya ang may pakana sa pagpapatanggal kay Net25 reporter Eden Santos mula sa Malacanang Press Corps. PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertainin. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin yun. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una, ba't naman po ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na, may Grabe, may update na po regarding the status Nino? of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. Grabe ngayon, 'di ba? Parang ano siya, parang kalmado at masaya ngayon si Claire Castro. Napansin nyo, mga kababayan? Ngayon, hindi talaga ako nag-decide niya. The aura, I feel it kahit malayo ako mga karibin natin. Masayang masaya si Yusek Claire Castro. What do you think, mga kababayan? So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes ma'am. Oh, yeah. Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But, Okay. just to be clear, you don't have any personal issues against Eden. Wala. Unang-una, lahat kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang. Grabe. Castro is very calm, no? Very calm. Nafe-feel ko mga kabayan na talagang, I think lang maybe hindi lang ako, no? May kinalaman talaga tong
si Yusek Claire Castro dito eh. Ha? May kinalaman talaga to sa pagkakatanggal dito kay Miss Eden, mga kaubayan. Yan ang nararamdaman ko base po sa kanyang pananalita. Hindi naman ganito magsalita si Castro. Di ba? Hindi naman siya ganito magsalita, kalumanay at kakalmado. Pero bakit ngayon? Kaya po na-conclude ko, no? And this is only my opinion, no? Baka may kinalaman po siya. Kasi masaya po siya eh, di ba? Ayan mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, Yusek Claire Castro pa rin, sabi niya po dito, not wasted. Marcos P40 borrowings went to public services. She emphasized that aid programs, particularly for vulnerable groups and sectoral supports for farmers and fisher folks, are among the tangible outcomes of responsible borrowing. Manila malinaw, isa sa mga pinuntahan ng utang natin ay mga ayudang pinamigay. Yan mga kababayan. Buti umamin kayo. Ha? Buti naman po at umamin kayo na yung inuutang ninyo ay pinamimigay nyo lang bilang ayuda. No? Sabi niya, may pinupuntahan naman yung inuutang natin, no? Pinamimigay sa mga ayuda. What? Ganito na ba talaga ang mindset natin ngayon sa gobyerno? Kailangan na ba talagang mang-ayuda ng mang-ayuda kahit walang bagyo, kahit walang sakuna, mga kababayan? Kasi nung panahon po, di ba? Kahit basahin nyo ang mga nakaraang newspapers, panoorin nyo yung mga nakaraang videos, namimigay lang po ng ayuda mga kababayan, no? Tuwing may sakuna. Emergency purposes only. Pero ang nangyayari po ngayon mga kababayan, eto na. Kasi dapat, eto kasi ang mindset dapat natin, no? Kung walang sakuna, malaki ang pera ng kaban ng bayan, kung baga excess fund ng gobyerno, yun sana ang ipapamigay, di ba, as ayuda. Pero wala na nga tayong pondo, wala na nga pondo ang bansa, mamimigay ka pa ng ayuda, paano pa gagalaw ang bansa natin? Sige nga. Did you get my point mga karibi? Di ba? What I'm trying to point out, kung may sobra ang gobyerno, yun ang ibigay na ayuda. Kung baga, ano ba sa Tagalog ang pahalipay? Sa waray kasi yan, waray yung pahalipay. Pahalipay. Kung baga, hindi ko mabigkasin, nandito na sa, anyway, yung sobra, yung excess fund, kung meron tayo, yun na sana yung bibigay na ayuda. Hindi yung uutang ka para ibigay na ayuda. Walang papupuntahan yan, mga kababayan. Di ba? Ganito na lang. Let make it simple. Sa isang pamilya, mga kababayan, di ba? Kapag may sobra kang budget, yun na lang yung ibinibigay mo sa anak mo, sa pamilya mo, di ba? Oh. Kasi sobra. That's what I'm trying to point out, mga karibi natin. Hindi yung uutang ka, ibibigay mo sa kanila, maghihirap ka. Ibig sabihin, maghihirap po ang ating bansa, mga kababayan. Ay, nako. Hindi ba na itanong ito ng mga reporter? Dapat tinanong sana ng mga reporter ng mga mainstream media, ma'am, kapag bigay tayo ng bigay, di ba? Baka mabankrupt po ang ating bansa. Kasi umuutang tayo para ipamigay lang. Hindi tayo umuutang para i-invest for something na pwedeng pagkakitaan or magamit ng mga Pilipino. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Pasadahan din po natin ito yung mga applicants, no, for ombudsman applicants. Nandito po, i-zoom in lang natin nandyan po si Mario Lopez, retired Supreme Court Associate Justice. Okay, Stephen Cruz, retired CA Justice.
Boying Rimulya, DOJ Secretary. Eto pa. Benjamin Torgano, retired RTC judge. At meron po tayong dito, bata pa yata to Johnny Carochi, PNP IMEG member. Yan mga kababayan. Sa palagay niyo po ba mga karibin natin, sino po ang papaboran ng Pangulo sa limang ito? Sino po ang mas malapit sa puso ng Pangulo? Sino po kaya ang susunod sa Pangulo at hindi magpapahawak sa liig, di ba? Sino sa kanila ang hindi magpapahawak sa liig or susunod-sunuran lang sa Pangulo? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin, mga kababayan, itong tama naman ito. Palakpakan muna natin. Ito pong sabi ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Right now, we're the #1 gambling capital of Asia. And you can see na matamlay ang ating bansa today. They say our economy is growing but really don't see. I really don't see. Diba? Sabi niya, I really don't see it. With due respect, tama po yung sinasabi nyo. Unang-unang bakit tama? Totoo naman Parang tayo na nga talaga ang gambling capital of Asia. Kahit saan ka tumingin, talagang may nagsusugal mga kababayan. Matamlay na matamlay ang ating bansa. Sabi niya po. Dahil niloloko lang tayo ng ating gobyerno, sinasabi po nila, the economy is growing, pero hindi naman pala nakikita ni Juan Miguel Zubiri, ni Senator Zubiri. Yung sinasabi nila. Ibig sabihin mga kababayan, pag hindi nakikita, dalawa lang yan. Nagsisinungaling or nagsasabi ng totoo. Hindi lang nakikita. Pero mas papabura ko sa nagsisinungaling. Kasi nasanay na po tayo na pinagsisinungalingan ng ating gobyerno. Di ba? Ito last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video. Nako, ito po ang tatapos sa lahat ng problema siguro. Duterte's lawyer wants to submit IME's report to ICC. The defense team of former President Rodrigo Duterte has asked pre-trial judges of the International Criminal Court to submit the findings of the Senate committee hearing conducted by Senator Amy Marcos. So eto mga karibin natin, nasasabi kong baka ito nang tumapos kasi kung sa bigat, mas mabigat talaga si Senator Amy Marcos para paniwalaan, 'di ba? Kasi senador ito ng ating bansa. Kaysa po doon sa mga peking witnesses ni Attorney Conte, di ba? Hindi, yung iba siguro, yung iba peke kasi napatunayan natin yung iba peke katulad po ni Aling Sheila, di ba? Peke po sana po maipasa ni Attorney Kaufman yung mga naging report, naging findings ng committee ni Senator Amy Marcos dyan sa ICC. Para naman itong ICC ay maliwanagan din. Hindi yung doon lang na side ang paniniwalaan nila. Tama ito. Para dito naman na side, makita nila kung ano ba. Nasa tama ba or nasa mali ito. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Kahit anong pilit yung pagtakpan, ang tinatagong kabulastugan ng gobyernong Ngagba ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampal at hahatol sa inyong mga kasinungalingan. Tila nahuli mismo ng ombudsman si Romualdez, mga buhayang kongresista at si Princess Sabante na tila hugas kamay di umano sa kanilang isinumiting committee report sa ombudsman. Kaya hindi na nakapagpigil at walang pagdadalawang isip na binasag na ni Ombudsman Samuel Martires ang buong katotohanan na siyang laking sampal naman ng kahihiyan sa House spokesperson ng Kamara na si Princess Sabante. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan?
ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila palpak na naman sina Romualdez at ilang buayang kongresista at si Princess Abante dahil nahuli di umano mismo ng ombudsman at hugas kamay kasi ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa ombudsman. Dahil ang sagot ni Princess Abante sa isang first release, sinasabi nilang hindi raw sila nag-file ng reklamo laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte at ayon pa kay Princess Abante, nag-forward lamang raw sila ng committee report at recommendation for filing. Pero tila nahuli mismo at tahasang bumuelta na hindi na nakapagpigil pa si Ombudsman Samuel Martires na itama ang di umano'y kasinungalingan, kaya tila napahiya at nasampal ng katotohanan si Princess Abante. Pero ang tanong ng taong bayan, bakit sila nag-forward ng nasabing committee report at recommendation for filing? Wala pa ba silang ebidensya magpasa hanggang ngayon o kakalap pa sila ng ebidensya mula sa ombudsman? Ayon pa kay Princess Abante, and I quote, unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. What the House initiated was the impeachment trial through the transmission of the article of impeachment, unquote. Boying Rimulya na yan. Work experience is not relevant. Tungkol ba ito sa pag-apply ni Secretary Rimulya as ombudsman? Okay. Isiner ni BOBPH ang the situation report. Nakasulat dito yung 17 applicants na posibleng maging ombudsman. Okay, exclusive. 17 aspirants vie for ombudsman post. Interviews set late July. Okay. About 17 applicants have formally applied to become the next ombudsman as of 4:30 p.m. on Friday, July 4. Among the contenders are i-summarize ko mabibigat tatlong Supreme Court Justices ang makakalaban ni Secretary Boying. Isang active, dalawang retired, tapos presiding judge ng Sandigan Bayan. Iyan ang mabibigat. Plus may isa pa yung deputy, basahin ko na lang, basta ang mabibigat niyang kalaban, tatlong Supreme Court Justices at presiding judge ng Sandigan Bayan. So yan mga kabayan, ang problema nga dito, kahit anong bigat niyan, no? Kahit anong bigat nitong mga kalaban ni SOJ Boying Rimulya dito po sa application nila sa ombudsman, malakas pa rin po siya si Boying Rimulya kasi siya po, ang kumbaga pinagkakatiwalaan ni President Bongbong Marcos Jr. Malapit po siya kay President Bongbong Marcos Jr. Di tulad po nitong ibang aplikante, no? Talagang they are only applying for the job na walang pinaka-backer. Diba? Walang backer po, kumbaga. Alam mo naman dito sa Pilipinas, yung backer system, di ba? Kung may connection ka, you have a backer, may mahirap na lang po magsalita. Ganun po talaga ang totoo sa reality mga karibyo natin, no? Sa totoong buhay, no, hindi ka agad-agad makakahanap ng trabaho kung wala kang backer. Ngayon ang tanong mga kababayan, sino ba ang may backer sa kanila? Pagdating po sa palasyo, sa administrasyong ito, or even the president, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga karibyo natin at please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.